Hello mga palangga and welcome back to the Q Wanderers channel kung saan ating iikutin ng Australia to seek fun and adventure because you only live once. Kaya syempre, sulitin mo na yan. And for today's adventure, ating dadayuhin ang Yonggala Dam, camping grounds na matatagpuan sa Yonggala. Pero bago ang lahat, atin munang alamin ang mga dapat gawin, mga paghahanda bago tayo magtungo sa camping site na ito. Bago tayo mag-camping, muna nating sagutan ng camping permit na ito. Dito nakasaad kung ilang tao, ilang araw at magkano ang iyong babayaran bilang permiso sa pagtayo ng iyong camping tent. Nakalagay din dito kung ano ang maaari at di maaaring bagay At mga regulasyon sa camping site na ito. Ang Yonggala ay may layang 111 kilometers or 1 hour and 40 minutes travel mula sa syudad ng Mackay, Queensland. Maganda ang daan ngunit matarik at bundok ang aakyatin bago mamarating ang dam na ito. Ngayong umaga lang namin kinamada ang mga camping gears na dadalhin sa ating 3 days at 2 nights na camping. And for today's vlog nga pala, sama natin si Tita Gina at si Gio upang mas lalong maging exciting at enjoy ang out-of-town camping na ito. Ang daraanan papuntang dam ay maalikabok pag mainit, maputik naman pag tag-ulan. Simula sa bungad trail na ito ay mawawala na ang signal ng iyong cellphone. Karamihan ay baka ang iyong makikita dito dahil malaya silang nakakagala upang manginain at magparami. Mula sa bayan ng Yonggala ay babiyahe ka pa ng mahigit 30 minuto bago mo marating ang dam na ito. Mag-aalas 2 na nga pala kami ng hapon umalis ng Mackay. Biyernes nga pala ngayon. Nakarating kami dito sa campsite ng halos mag-aalas 4 na ng hapon. Pero walang problema kasi kakunti pa lang naman ng tao at napakalaki talaga ng dam na ito. Pagkarating namin, inuna agad naming ibaba ang boat sa boat ramp para itutok doon sa tapat ng aming magiging camping tent. Ito lang talaga yung naging struggle namin dahil nga rooftop tent ang aming setup. Kailangan muna naming i-clear ang sasakyan, ibaba ang trailer at ang boat para mailatag mo namin ang tent. Ang kagandahan lang talaga dito, pwede mong i-angkla yung boat mo sa tapat mismo ng camping tent mo. Kaya easy, 'di ba? Pagkatapos nga naming ibaba ang aming boat, ako naman ang magbabalik ng sasakyan doon sa aming magiging pwesto. Sa ngayon, kailangan ko munang i-assist si Afam para maayos na namin ang aming tent. Tara't samahan niyo akong mag-setup na ng ating tent.
Nagpalit nga pala kami ng mas malaking annex para sa aming tent para hindi na namin kailangan magdala ng swag. Dito na rin yung magiging kwarto namin ni Afam sa baba habang ang dalawang bata ay nasa taas. Kumbaga sa camping kasi talaga kailangan mo yung trial and error eh. Dapat alam mo yung mga kailangan mo at yung mga mahalaga na magiging komportable ka sa camping. Pagkatapos nga namin mag-setup ng tent, hindi na ako nakapag-video nito kasi pagod na rin talaga yung katawan namin eh. At kailangan na namin maghanda ng para sa hapunan ng mga bata. At dahil nga malamig dito sa Yonggala, naisip namin na magsopas na lang para mainita naman kami kahit papano. Konting pasilip nga lang pala. Ito nga pala yung naging setup namin. Dito kami matutulog mamaya, hindi pa nga nalatag yung bunk bed eh. Pero dito namin ilalagay. 'Di ba? Mas maluwang na siya kaysa nung unang camping namin. Andito pa sa labas yung bunk bed, hindi ko pa naaayos. Pero maya-maya lang ng konti kaya chill lang. Ganito ang itsura niya sa labas. Dito sa taas, natutulog ang mga bata. Ito yung aming shower. Ito ang aming toilet. At andito sa labas, napakaluwag talaga. Dito sa likod, pwede ka magsindi ng bonfire. Yun nga lang, hindi kami nakakuha ng panggatong. Wala rin kasi kaming dala. Nakalimutan namin, akala kasi namin may nagbebenta dito. Pero at least alam na namin sa mga susunod. Ang kulang na lang talaga sa amin ay yung heater. At dahil sobrang lamig dito sa Yonggala, sabi ni Willy Weather aabot yata ng 9 degrees eh. Ito nga pala yung camping tent ni Ate Gina at ito yung sa amin, magkatabi lang. Sa camping hindi naman talaga kailangan yung OA eh. Ang kailangan lang talaga ay yung may matutulugan ka at magiging komportable ka. And dito na nga pala yung mga bata, nag-aantay na. Hinahanda pa namin yung mga ingredients bago kami magsimulang magluto. At dito nga'y gagawa muna kami ng aming hapunan. Naka-ready na rin ang aming ingredients para sa gagawin naming sopas. Kung ang tanong nyo ba ay may lamok dito, sa ngayon wala dahil malamig ang panahon. Siguro mga maliliit na insekto, wala ring niknik kasi nga mahangin. Ang kailangan mo lang talaga dito ay heater, firewoods at makapal na jacket. Ito daw yung camping stove ni Ate Gina. Sinusubukan niya kung kaya niyang gamitin. Ito yung mga ginagamit kapag yung mga mabilisang pagluluto lang. May dala naman akong kalan, ang gas nito ay butane. Mas pinili ko ng ganito ang gamitin para hindi nadagdag bitbitin pa yung LPG. Para sa amin, camping is life talaga. Kaya sinisikap namin kumpletuhin yung mga bagay na kakailanganin namin para maging komportable kami sa labas. Hindi naman talaga necessary yung mga ganito. Kaya lang kasi mas pinili kong kumpletuhin yung mga bagay na alam kong kakailanganin ko sa labas para naman maging komportable kami. Although sabi nga ng iba, luho lang yan. Pero ito yung luho na kahit kailan ay hindi mo malilimutan. Minsan kasi kailangan nating huminga eh. Kailangan nating lumayo sa mundo para makahinga ng maayos. Pakiramdam ko kasi kapag nagka-camping kami, nagkakaroon kami ng panahon para sa isa't isa. Nakakapag-usap, nakakapag-isip ng maayos, malayo sa screen, malayo sa social media, malayo sa lahat ng ingay. Pagkatapos nga ng hapunan at kwentuhan, nahiga na kami. Nakapag-shower pa rin kahit na malamig. Kailangan kasi talaga makapalang kumot mo dito eh. Nakita mo kahit 3 layer na yung ginamit ko, pumapasok pa rin yung lamig sa loob ng katawan. Sobrang lamig talaga dito sa Yonggala, yung tipong mangungulubit na yung kamay mo sa sobrang lamig. Ang maganda lang sa mas malaking annex, maluwag, mas marami kang magagalawan. Inaantok na talaga ako, kailangan ko na pumikit. Good night mga palangga. Good morning mga palangga, Sabado nga pala ngayon. Tara't silipin natin ang mga bata sa taas kung paano nga ba sila natulog sa sobrang lamig ng panahon. Sa ibang camping site, kakabahan ka tuwing umaga kasi iisipin mo kinalat ng kangaroo yung mga pagkain mo sa labas at yung mga gamit. Dito naman, hindi kangaroo ang problema dito eh, mga baka. Dahil tuwing umaga, bumibisita ang mga baka upang manginain dito. Napakasarap talagang gumising sa umaga kapag ganito ang makikita mo. Hihigop ka ng mainit na kape tapos titingin ka sa kapaligiran. Hay, mapapasana all ka na lang talaga.
Lagi niyong tatandaan na kapag nagka-camping nga pala kayo dito sa Australia, bawal kayo mag-iwan ng kalat. Kahit yung mga pinagdumihan sa toilet, kailangan itapon niyo siya sa tamang tapunan. Nga pala, merong toilet at hot shower dito. Yun nga lang, kailangan mo pang maglakad ng mga 5 minuto bago ka makarating doon sa toilet. Ito nga pala yung mga bakang sinasabi ko sa inyo, paparating na sila. Hindi naman sila ng aano ng tao. Hindi rin naman sila ng gugulo. Pupuntahan ka lang nila para manginain ng damo. Parang ito kasi yung pinaka-feeding ground nila eh. Malaya silang nakakaikot, malaya silang nakikihalubilo sa mga tao. Wag na wag mo lang silang gagalitin para hindi ka nila suwagin. Nakakahinga lang talaga yung pag-akyat baba, lalo kapag kailangan mo mag-toilet o kaya mag-shower. Kaya nga mas gustuin ko pa na magbaon na lang kami ng sarili naming toilet eh. May tubig naman, pwede kang mag-igib. Pwede namang mag-camping malapit doon sa toilet, yun nga lang syempre, masangsang yung amoy. Mas okay na rin to kahit papano papawisan ka talaga. Kahit kasi tirik na yung araw, akala mo mainit pero sobrang lamig talaga. Kailangan din kasi ng katawan natin yung matagtag eh. Hindi yung puro lang tayo kain na tupo. Syempre kailangan mag-walking din tayo. Dito sa Yongala Camp, mayroong 2 pwesto. Itong nasa kaliwa, ito yung natatakpan siya ng bundok kaya hindi masyadong mahangin. Kung gusto mo naman yung alfresco, dun ka sa kanan. Hindi lang namin piniling pumwesto doon dahil sobrang lakas daw ng hangin. Malamig na nga, malakas pa yung hangin. Double yung impact. Saka dito sa napili naming pwestuhan, puro mga Australiano talaga yung nakapwesto dito. Doon naman sa kanan, karamihan daw puro Asian. Marami kaming nakitang mga Pinoy dito. Nagsama-sama sila doon sa kabila para pwede sila magprito ng tuyo. Alam mo naman, ayaw ng mga Australiano ang amoy ng tuyo. Pero kami, nakapagpuslit pa rin. Nakapagprito pa rin kami ng tuyo kahit papano. Hindi ko lang alam kung naamoy nila pero bahala na. Yak, nataihan yung tali. Yay! Kalbo na halos kalbo na yung damo eh. Hindi ba kailangan mag-grass cutter dito, no? Mamaya sugurin ganyan. Magnanay sila. Ganito ang tagpo dito tuwing umaga. Pumupunta yung mga baka dito para uminom at kumain ng damo. Hinahayaan lang silang pagala-gala. Parang free range. Tsaka napansin ko, puro babaeng baka yata yung mga nandito. Wala kaming nakikitang lalaki. Siguro for safety purposes na rin. Kasi mas aktibo yung mga lalaking baka. Hindi sila takot sa tao. Pero hindi ko lang alam kapag hinawakan. Nakakatakot lang kasi baka manipa. At eto nga't nagalaw na nga nila yung solar panel. Kailangan ko munang ayusin para makakuha kami ng sapat na supply ng kuryente para sa battery namin. Kasi baka sipain kayo. Yung katawan niya. Ito naman si Ivory. Talagang ako curious sa baka at hinawakan pa nga. Buti na lang hindi takot yung baka. Pero natakot yung bata. Loko-loko kasi. Ayaw niyang hinahawakan siya eh. Makulit ka eh. Pero buti naman, pakiramdam ko sanay sila sa tao. Marami pang ang mga baby na baka eh. Ang cute nilang hawakan ano. Pero nakakatakot at baka magalit yung nanay. Binubunan niya yun. Kain lang sila. Yung isa nag-swimming na eh. Ayun, bumaba siya kanina. Umakyat na. Kasi kumain daw ng ano. Tinumba nung, kaya pala umikot yung baka doon. Tinumba yung solar. Nakatumba. Tinumba. Tinayo ko lang. Yung isang umikot. Hinawakan ni Ivory. Hindi ka ma-save kasi wala kang life jacket. Yan, dyan ka umupo sa blue. Dyan ka? O sige. At ngayon nga ay susubukan namin maglaglag ng crayfish pot. Tignan natin kung may mahuhuli tayo dito. Sa buong magdamag, marami kaming naririnig na parang tumatalon sa tubig. Hindi namin alam kung pato ba yun.
o mga isda. Pero marami kami nakikitang nagfi-fishing. Ang maganda lang talaga dito, may dala kang pang water adventure, like boat or kayak. Yung tubig na to pwede ring mag-swimming, malinaw yung tubig. Safe siya, yun nga lang hindi ka pupunta sa malayo. First time lang din talaga namin pumunta dito kaya medyo takot talaga kaming humawak sa tubig. Alam naman namin kasi sa Australia hindi safe ang maligo. Pero ito ay fresh water at marami naman din kami nakikitang batang naliligo dito. At kung titingnan mo naman yung mga warning signs, wala namang warning na may crocodile dito. Ahas siguro oo. Kaya susubukan muna namin kung ano yung pwedeng mahuli natin dito. Tara, excited na ako. Pagkatapos nga ng boating ay bumalik kami kaagad upang mag-prepare naman ng aming pananghalian. Iba talaga yung oras kapag nasa labas ka, napakabilis. Hindi namin namalayan mag-aalauna na pala ng hapon. Kaya eto, ininit lang namin yung sopas namin kagabi at nagsaing kami. Nakapagsibat din kami ng pritong tuyo at saka ng pritong daing ni Ate Gina. Hindi naman masyadong maamoy yung isda, kaya okay lang. Ito nga pala yung mga butey na dala ko. Pang 2 araw lang pero bakit dinala ko talaga lahat? Itong butey na to, nabili ko lang siya ng $10 sa online. Kung masipag ka talaga mag-browse, marami kang makikitang mura sa online. Minsan nga halos pinamimigay na lang talaga nila eh. Tsaka napansin ko ang lalaki nga rin pala ng mga langgam dito. Nasubukan na akong makagat niyan, sobrang sakit. Pinupulot nila yung bawat nalalaglag. Ito nga pala yung laman ng fridge namin, nagyayelo na yan. Kaya kahit abutin pa kami ng 3 days dito, walang problema. Kung natin kain. Ibaba to, bakit nandito sa gitna? Sa baba lang. Ang ganda ng background, no? Akala mo AI generated lang, pero totoo yan. Si kuya nga kakagising lang eh. Totoo yung nasa scenic view. Mukha lang talagang green screen. Halika't mamangan tayo. Kain muna tayo. Yung kahit ganito lang yung ulam. Pritong tuyo, pritong daing, tapos isawsaw sa sinamak, tapos may sinangag. Hay nako, napakasarap talaga. Masarap ng ganito, no? Hindi masyadong maluho, hindi masyadong magastos. Simple lang, pero enjoy. Kaya pag nasa syudad ka, sasabihin mo talaga mas magandang mamundok. Tahimik, payapa, pero masaya. Walang signal dito o internet, kaya makikita mo talaga yung mga bata makakapagpahinga sa screen. Nagkakaroon sila ng banding at natututo silang maglaro na parang totoong bata. Kaya kami, mas pinipili namin yung mga camping site na walang signal para nakakapagpahinga sila at nakakapaglaro sila at the same time. Tanggalin niyo yung kumot, kuya. Kasi higaan nila tita yun. Oh, grabe. Grabe. Itabi mo, isa't aside mo. A good swimmer. Easy, the good swimmer. Chichi, you wanna come? Wanna come?
Hawakan yung mga ano eh. Ito nga pala yung first time ko magdadrive ng boat. Hindi ko pa talaga alam kung paano gagawin ko, buti na lang maluwag dito. Maraming mga nagbo-boat, kaya dapat talaga maingat. Ganito pala no, nakakatakot, nakakakaba sa una, pero kapag tumagal na, enjoy ka na. Maganda din yung ganito no, kapag nag-camping ka, meron ka pang water adventure, yung hindi nakaka-boring, kasi may mga activities ka na gagawin, like fishing, boating. Talagang sulit na sulit talaga yung weekend na to. Hindi kasi pwedeng puro trabaho lang eh. Kailangan kasi mag-relax ka rin. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Para naman hindi ka magsawa at hindi ka mapagod na paulit-ulit na lang yung routine mo dito sa Australia. Minsan kasi akala ng mga tao, enjoy ka kapag nasa ibang bansa ka. Hindi nila alam. Kaya ka gumagawa ng mga ganitong bagay para makalimutan mo rin yung lungkot at stress sa isang buong linggo na pagtatrabaho. Eat, sleep, work, repeat. Yan yung paulit-ulit namin ginagawa. Pwede ka naman mag-enjoy kahit hindi ka gumastos eh. Ganito lang. Camping lang. Ang gwapo namang chef niyan. How to be yours po, kuya. At para sa tanghalian nga pala namin, naisipan niya magluto ng sinigang na bangus. Tanghali ang tapat na pero grabing lamig pa rin talaga. Ganyan lang yung setup ng kitchen namin dito. Tapos iiwanan mo ng overnight yan. Huwag kang mag-alala, wala namang malilikot ang kamay dito. Dito sa Australia, kung paano mo iniwan yung gamit mo pagtulog, paggising, ganun pa rin ang dadatnan mo. Alas 3 na ng hapon, susubukan kong mag-power nap. Bitin pa rin talaga yung tulog. Maaga pa kaming nagising. Ang sarap ng ganitong pakiramdam, no? Yung matutulog ka sa tanghali. Tapos presko yung simoy ng hangin, malamig yung hangin. Tapos wala kang ibang maririnig kundi yung nature. Sobrang relaxing talaga. Sa mga ganitong pagkakataon, talagang sasabihin mong huwag muna sana tayong umuwi. Pagkatapos ng power nap, umakyat nga pala kami sa taas para maghanap ng panggatong. Sinama namin tong dalawang batang ito para makatulong sa pagbubuhat ng kahoy kung sakaling may makukuha. Iba kasi talaga yung lamig sa gabi. Kailangan kahit papano may init. Pagkatapos nga namin manguha ng mga panggatong ay nagtuhog na kami ng mga pang-barbecue namin para mamayang gabi. Ito na yung pangalawang gabi namin dito sa Yonggala. 2 gabi at 3 araw lang ang usapan pero yung pagkain namin talaga pang 1 linggo na. Mahirap kasing maubusan ng pagkain yung mga bata. Baka biglang mag-aya umuwi. Nai-enjoy ko talaga yung mga ganitong pagkakataon. Mas maganda sana yung marami pero mas prefer ko yung kami lang. Ito kasi yung mga planong hindi namin talaga pinaplano. Basta bigla na lang kami mag-aaya at magagayak sabay aalis. Yung mga plano kasing pinaplano hindi natutuloy eh. Pero yung mga planong hindi pinaplano, yun pa yung kadalasang totoong nangyayari. Siyempre, intro yan eh. Baka sa mukha ko naman itututok yan.
Nakikita ko lang kung gaano kasarap yung barbecue mo. Pag natikman mo yan, ngayon ko lang ng Ano? Ano? narating ka sa kaluwan hatian. Yabang. Sana all. Heto nga't ginawan ko ng entry yung Insta360 ko. Maganda kasi talaga yung quality pag ganito ang camera mo. Yung makikita mo yung buong 360 degrees. Yung kahit saang angulo. Pag edit mo, dun mo na lang makikita kung ano yung magandang view. So far sa lahat ng kamerang na-try ko, dito ako talaga natuwa. Kasi kahit isang angulo lang yung tinututukan mo, pagdating na sa pag-e-edit, makikita mo ng kabuuan yung 360 degrees. Meron na rin siyang mga easy edit templates o kaya igagamit ka ng AI. Easy na, convenient pa. Malinaw din yung camera niya. Buong buo talaga ang quality ng feature niya. Manyaman nga. Sarap talaga pagluto ni Afam. Sa sobrang sarap nga ng barbecue, kahit amoy pa lang, pati yung aso ng kapit camping namin ay pumunta. Na-curious yata sa amoy at lasa ng barbecue niluluto namin. Uy, mamaya. Mabot niya. Hindi mo sure. Pati nga si kuya ay nagising na rin sa amoy ng barbecue. Amoy niya yung barbecue. Ayan at hilong-hilo pa sa antok. Iba talaga pagluto ni Kaniswar. Ito nga yung tsura niya. Aww. Taste mo naman siya. Bigyan mo siya konti. Dali na, Ba't bigyan mo. Dali, bigyan mo siya konti. Parang siyang ko. Ayun na may name tag. Connie. Ang pangalan nga pala ng aso ay si Connie. Makikita mo tinatawag na siya ng amo niya pero ayaw niya pa rin umuwi kasi gusto niya talagang makatingin ng barbecue. Nagpaalam pa talaga siya kung pwede siyang kumain. Yeah. She's asking for Connie. Ano mo kung bigay mo sa bigyan? Is she okay with the sausage? Oh yeah, I can give her. Wait, I'll just put it. Just half. Hey, hey, Connie. Hot. Still hot? Still hot. I'll blow it. Too hot. Here you go. You? No. She's eating. Ooh. She doesn't chew, she swallows. Oh no! Come on, Just one bite. Sa wakas nga at nakapag-bonfire din kami. Pwede na siguro to kahit kakunting kahoy basta mainitan lang. Susunod talaga magdadala na ako ng maraming firewoods. Ito na yung huling gabi namin na mag-i-stay dito sa Yonggala. At sa susunod, alam na namin yung mga dapat naming gawin at mga dapat naming dalhin. Sa mga ganitong pagkakataon, bigla kong naaalala ang pamilya ko sa Pilipinas. Yung mga pamangkin ko at yung mga kapatid ko na nakapaikot sa bonfire. Nagkukwentuhan, Ulitin mo, Doy. nag-aasaran, hanggang sa mamaya may iiyak na. Oo. Ewan ko kung ako lang ba, pero tuwing nakakita tayo ng patak ng ulan o bonfire man, bigla nating naaalala yung mga malulungkot at mga taong malapit sa atin. Pero sa kagandahang dulot nito, naiibsan yung lamig na nararamdaman natin. Maraming sakripisyo, maraming lungkot, maraming namimiss, at maraming panalangin na sana pagdating ng araw, magbunga lahat ng paghihirap natin.
Pagkatapos nga namin magsenti-senti at magpausok, sinamahan ko na si Habi para maligo. Malayo-layo na naman yung lalakarin namin para lang makaligo. Pero ayos lang yan para bumaba yung kinain namin. Medyo naparami rin kasi kami ng barbecue. Pagkarating nga namin sa toilet ay may nakita rin kaming dalawang Pilipino. Masasabi mo talagang small world. Kasi iisa lang yung agency na nagdala sa kanila dito sa Australia. Taga Makay lang din sila. Kaya habang nag-aantay nga sa pila dahil may naunang naliligo ay nakapagkwentuhan muna kami. Pagkatapos nga maligo ay bumalik na uli kami sa camping site. Dito ngayon nagulat kami kasi may biglang umakyat sa puno. Akala namin ahas. Possums lang pala. Itong mga possums na to ay sa gabi mo lang makikita. Mukhang mailap sila sa tao. Halatang nagmamasid at nag-aabang kung may makakain ba sila. Ang cute nila pero hindi sila pwedeng hawakan. May mga rabies din kasi sila. Kaya hanggang tingin ka na lang. Linggo na ng umaga. At pagkatapos ng almusal ay maggagayak na kaming magligpit upang makabalik na ng Makay. Dadaan pa kasi kami sa marketplace. At marahil doon na rin kami aabutan ng tanghalian. Kaya kailangan ko nang gisingin itong dalawang batang ito. Nang makapag-almusal na at makapaggayak. Eto nga si Tita Gina ay nagsimula na palang magayak ng kanyang mga gamit. Ayaw niya ding maiwan no? Wala kang pang-deflate. Sipon na sipon ka. Parang mas malamig kagabi, no? Parang mas malamig kagabi. Parang kakaiba yung lamig kagabi. Mas malamig talaga kagabi. Makikita mo talaga nagmo-moist yung tent sa sobrang lamig. Ngayon magsisimula na akong magligpit ng mga gamit. Para maaga makagayak, maaga makabiyahe. Babalik na naman tayo sa realidad. Pag uwi sa bahay, maglalaba, maglilinis, magsasampay, at papasok na naman kinabukasan. Hay buhay talaga. Makikita mo halos namumula na yung balat ko sa sobrang lamig. Mahirap talaga kapag lumaki kang walang winter. Pati katawan mo nahihirapan mag-adjust. Ay may pa-magic pala. At para for today's breakfast, nag-toast lang ako ng tinapay. Nilagyan ko ng butter at ng asukal para sa mga bata. Maganda rin tong kalan na to kasi meron siyang hot plate. Very suitable talaga para sa outdoor. Pag yung mga ganitong pauwi na, mabilisang luto na lang at mabilisang kain. Matagal kasing magligpit. Tapos magtatapon pa ako ng mga basura at yung mga pinagdumihan sa toilet. Pero syempre, para alam ko yung meron na at wala pa. Dito pala ay may konting pa-tutor si Afam. Ganito daw yung tamang paraan. Kasi dapat pinost mo muna yung bread. After ma-toast yung bread, tsaka ka mag-spread ng bata. Talagyan ng asukar para didikit. Coming Mali from kasi- the guru. Mali kasi ginawa mo Talaga? O, ikaw dito. Dapat huwag mo lagyan mo ng bata na pag mag-toast ka. Ikaw muna dito. Ayoko. Look! Where? Ooh. Why are you smoking? Hajio, why are you smoking? Let me see. Bukit ka papa mo. Nag-smoke ka na naman, ha? Smoke ka. Why do you smoke? It's not good for your health. What do you mean? It's just the cold weather. Oh, okay. Weed talaga tawag nila dito sa sa ilalim. Ano pala What do you dapat? call this? Weeds naman talaga Weed yan. mo yan? Oo, seaweeds. Ano pala gusto mo? Hindi mo dagat ko. Hindi, lake weeds. That's a good one. Liquids. Liquids. Pagkatapos nga ng kalokohan at ng almusal, sumibat na kami para makuha yung mga pots natin. Sana naman may laman. Wala nga pala kaming nahuling isda dito. May mga kumakagat pero hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung anong bait ang gusto ng mga isda dito. Sa amin kasi ang ginamit namin shrimp pero wala talagang kumagat. Huwag mong harangan. Oh, sabi ko na hinarangan mo
Ito nga yung unang pot natin. Di namin alam kung may laman. Ang pinang-bait kasi namin dito ay yung melon at saka yung biskwit. Feeling ko hindi lumapat sa pinakailalim to kaya walang laman. Masyado kasing malalim tong part na to eh. Pero may isang hipon na naligaw. Yung ganito sana yung distansya. Didikitan mo kasi. Nasa kaliwa ako, diyan ka sa kanan nag-ano. Pero naubos yun. Bitter lang next time. Yung sa kanila nga ano lang yun. Yung pang milk, ay yung pang ano. Pwede naman palang ganyan lang eh. Next time, yung 1.5. Hindi, buhay pa. Hantay sa dulo. Pati yung mga pagkain, linisin mo na dyan. May pumasok na isang maliit na hipon kaya pinakawalan na lang namin. Mali talaga yung setup namin. Next time hahabaan pa namin yung tali. Ito nga pala yung freshwater na hipon na nakuha namin. Babalik na namin sa tubig. Hindi ko alam kung mali yung bait. O sadyang hindi lang talaga lumapat yung pot namin sa ilalim kaya wala kaming nahuli. Pero okay lang yan. Bawi na lang next time. Pagkatapos nga naming magligpit at magkamada ng mga gamit sa sasakyan, dumiretso na kami bumiyahe pa uwi. Dadaan pa kami ng marketplace sa Yonggela at naisipan naming doon na rin kami mananghalian. Antok, pagod, pero masaya. Kung tatanungin akong babalik pa ako dito, oo naman, 101%. Pero sa susunod ng pagbalik ko dito, sisiguraduhin kong may heater na kami. Hindi talaga kaya ang lamig dito. Hindi kaya lalo na ang mga mahihinang katawan na kagaya ko. Kaya mahalaga rin na may plano. Kung hindi, sakit talaga ang aabutin mo pagkatapos. Ito na nga pala itsura namin sa loob. Full pack na full pack. Punong-puno ng mga gamit sa loob at sa labas. Nakakapagod pero napakasaya. Magpapahinga lang kami saglit, tas babalik kami dito ulit for sure. Daming firewood sana yan, ah. Nakatumba na. Sa sunod, pagka bumalik ka dito. Kuha ka muna dyan ng firewood. Kaso lang, puno na yung sasakyan. Hindi, sa boat mo ilagay. Kung magbo-boat tayo. Makalipas ang 30 minutong biyahe, nandito na kami sa Peace Lookout. Ito yung main ng Yonggela. Sobrang lamig pa rin talaga dito. Tapos nakalimutan ko pa kung saan ko nilagay yung jacket ko kaya ginamit ko na lang yung tuwalya. Akala mo bagong ligo eh, no? Ito yung overlooking ng Yonggela. Kitang-kita mo, nasa taas ng bundok ang Yonggela. At ang daanan pababa nito ay parang isaw. Dito ngay una namin pinuntahan yung sinasabi nilang marketplace. Oh, mga tayo na. Gawa nila. Ginawa nila. Ano ba? Kailangan mo siya mag-selfie. We need cash. Do we have to sign in to enter? No? All good? Thanks. Honey. Saan si Papa? Baka maligaw. Cookies. Sold out na pala sila. Yan na binibenta nila yung aso.
Sinasabi. Mga laruan. Oh, may laking burger. Oh, Burger. but beginning of that rock stuff. Hey, Kuya, iba. isang set to. Tita, maganda o isang set? 80 na lang daw. Masisira yan. Babasagin mo yan? Babasag yan. Ikot-ikot ka. Wala naman pala mabili dito eh. Ha? Wala naman pala mabili. Ay, no, punta ka doon sa stop tayo. Gusto mo laruan. Gusto mo laruan. Doon pa siya pasok sa loob. Dog wash. Ito lang pala dito yung mga laruan. Mga laruan. Ano. Kain na ba yun? Wala naman pala mabili dito eh. Very killer. Marketplace. Mga jewelry. Baby. Gusto mo bumili baby? Ha? I'm sorry. Oh, yun ang ganda. Yan, gusto mo yan? Wala tayong cash eh. Gusto ko ito dito. Pang ano pala yun? Para wala man tayong cash eh. Kain. Oo. Kain na tayo. Kain na tayo. Ano? Kain na tayo. Asan yung... Saan ka nag-park? Malayo? Eh, hindi tayo pwede tayo mag-park doon sa dulo eh. Whoa! Look at the lightning strike. Lakad talaga. O, lakad daw kayo. It's my little silhouette. Para ma-exercise ka. Ma-exorcist. I'll try. Maglakad daw tayo para ma-exorcist kayo. Mag-exorcist. Ma-exorcist. Ow. Doon sa taas. Yung kinainan natin last time, yung may ano, shaky. Doon no? Sa taas. Gusto ko. Ma, bakit Yung kasi, maraming Ma, path. bakit kasi tayo mag-exercise? Maglakad daw kayo para ma-exorcist kayo. Sino sinabi? Si Papa. Bakit exercise? Kasi kuso na. Kanila. Wala. Ma, Doon ang polio. Mama. At doon nga pala kami kakain sa dating kinainan namin. Ito yung isa sa mga sikat na kainan dito sa Yonggala. Ang Yonggala Chalet. Itinayo siya noon pang 1933. Ito na yung pangalawang beses na kakain kami dito. Napakasarap talaga ng burger nila dito at napakalaki ng serving. Kung sa presyo, pwede na siguro. Pero more on Australian menu ang sineserve nila dito. Syempre walang rice. Sinisilip ko yung mga paniki dito, wala akong makita kahit isa. Siguro nilalamig din sila. Maganda yung lokasyon nila dito kasi kitang-kita mo yung overlooking ng buong Yonggala. At dyan nga mababasa mo na historic talaga itong Yonggala Chalet. Parang bigla tuloy akong nagutom. Famous na kainan dito sa yung Galarch. Yung Gala. Yung ano. Tanghali na nang nakarating kami dito kaya mapapansin mong halos mapupuno na talaga itong chalet. Dito halos ang puntahan ng mga tao. At talaga namang masarap ang mga sineserve nila. Plus maganda pa yung ambience. Saan ka pa? Ano siya ito? May buong manok pa doon. Ito nga pala yung beef burger nila. O diba? Napakalaki ng serving. Halos naghati kaming tatlo nila kuya dito. Kasi patty pa lang ng burger, panalong-panalo na eh. Plus yung hiwa ng chips, malalaki rin.
Ang in-order nga pala nila ay seafood basket. Chicken nuggets naman kay Gio. Tapos sa akin yung beef burger. Pero pinaghatian naming 3 kasi nga hindi ko maubos sa sobrang laki. Tara mga palangga, kain muna tayo. Ang laman ng seafood basket ay squid ring, crab claw, battered oyster, at battered crab meat. Tapos pipigaan mo ng lemon. Sarap! Sa seafood basket ay meron na rin siyang chips o kaya french fries kung tawagin sa atin. Mukha lang siyang simple pero mabigat siya sa tiyan. Sinubukan naman ni Habi yung chai latte nila. Sa akin naman yung vanilla shake, kay Ivory yung caramel. Ito yung burger. Nakita mo kung gaano kakapal yung patty. Sarap na sarap si kuya. Meron bang kasamang dragon fruit yan? Dito lang ako sa Australia nakatikim ng beef burger na may dragon fruit. Para sa akin, di ko bet yung lasa, pero si kuya, sarap na sarap. Tsaka nakakabusog talaga yung burger nila kasi sagana sa gulay. Hindi ko masasabing junk food yan kasi puro gulay eh. Kayo, ano bang masasabi nyo? At pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami pa uwi. Chinek ko muna yung mga gamit namin kung nakasecure ba talaga. Nakikita mo yan, jump pack na jump pack talaga yung sasakyan. Buti na lang matibay yung Triton. Di nga namin inaasahan nakakayanin niyang umakyat sa bundok na may hila-hilang trailer at boat. Tapos punong-puno pa yung sasakyan. Buti na lang talaga magaling din yung driver. At dahil dyan, may bonus ka sa akin mamaya pag uwi. Alam mo na yun, joke lang. At ito na nga yung dadaanan natin pababa. Makikita mong isaw na isaw ang daan. Daig pa neto yung Baguio eh. At kailangan maingat ka rin sa pagmamaneho dahil hindi mo alam, may mga kasalubong ka. Masyado lang makitid ang kalsada. Buti na lang maingat yung driver. Tapos mahirap pa mag-brake kasi puno yung sasakyan tapos may trailer pa sa likod. Dapat talaga magaling kang tumansya. Sa pagmamaneho, kailangan talaga may tiyaga ka. At marunong kang dumiskarte. Kung hindi, disgrasya talaga ang aabutin mo. Aabutin nga ng 1 oras mahigit bago kami makarating sa bahay. Pagod na kami at inaantok na rin yung mga bata. Pero kahit ganun pa man, may nadagdag na naman sa kwento namin. May nadagdag na naman sa memory namin. At higit sa lahat, nakapag-recharge na kami. Handa na ulit para humarap sa 1 linggong bakbakan sa trabaho. Ito nga pala yung kuha ng drone shot. Dito mo makikita kung gaano kalaki ang kabuuan ng Yonggala Dam. Sa mga ganitong pagkakataon, tuwing nagka-camping kami, nasasabi ko talaga, gusto kong ikutin ang buong Australia. Gusto kong marating ang bawat sulok neto. Tunog imposible man, pero kakayanin yan. Di naman kailangan madaliin. Pasasaan ba't makakarating din tayo dyan? Hanggang dito na lang nagtatapos ang ating adventure for today's vlog. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod na adventure. Sana ipatuloy nyo kaming samahan sa paglalakbay at pag-ikot sa buong Australia. Maraming salamat! Paalam!